Kamusta mga ka-Clover? Lahat tayo ay may nagawang mga pagkakamali, mga desisyong akala natin ay tama, pero sa huli, tayo rin ang nagsisisi. Minsan dahil sa padalos-dalos na pagpapasya, naglalagay tayo ng sarili natin sa alanganin. Maging ako mga ka-Clover, hindi ko maitatanggi. Marami na rin akong ginawang mala sa sarili ko. Mga bagay na sana'y maiwasan ko kung mas naging maingat ako. Pero gaya ng sabi nila, minsan ang pinakamagandang aral sa buhay ay natutunan sa pinakamalas na paraan. Sa Feng Shui, ang lahat ng bagay ay may kahulugan at simbolismo na dapat nating pagpasyahan na itama ang pagkakamali upang ang malas ay hindi na didikit sa iyo. Ito ang dalawang bagay na baka hindi mo pa alam. Number 1, ang paggamit ng dark o black and white na profile picture ay maaring magbigay ng iba't ibang impresyon. Depende sa konteksto at sa taong tumitingin. Narito ang ilang posibleng epekto. Emosyonal at psychological na epekto. Malungkot o servisyual. Karaniwang ginagamit kapag nagpapahayag ng lungkot, pangungulila o pakikiramay. Tulad ng pagdadalamhati sa isang yumao. Misteryo at matapang. Ang madilim na profile picture ay maaaring magbigay ng impresyon na pagiging pribado o hindi madaling mabasa ang personalidad. Sa Feng Shui, ang paggamit ng dark o black and white na profile picture ay maaaring ituring na malas o hindi ka nais-nais dahil sa mga sumusunod na dahilan. Kaugnay ng yin energy o negativity at stagnation. Sa Feng Shui, may konsepto ng yin at yang. Ang yin ay madilim, malamig at passive, samantalang ang yang ay maliwanag, mainit at buhay. Ang black and white o sobrang madilim na profile picture ay naglalaman ng labis na yin energy na maaring humantong sa lungkot, depresyon at kawalan ng sigla sa buhay. Simbolo ng pagdadalamhati at kamatayan. Sa maraming kultura, lalo na sa Asia, ang itim at puti ay nauugnay sa pagluluksa at kamatayan. Kung ang profile picture mo ay masyadong madilim, maaaring ito ay sumisimbolo ng enerhiya ng pagkawala na maaaring magdala ng negatibong vibe sa iyong buhay. Pagharang sa positibong enerhiya o Qi. Sa Feng Shui, mahalaga ang pagdaloy ng Qi o life energy. Ang isang madilim na larawan ay maaaring makita bilang barikada o sa masigla at positibong enerhiya na maaaring makaapekto sa swerte, sa trabaho, relasyon at kalusugan. Ang profile picture ay sumasalamin sa ating personal na aura at enerhiya. Kung ito ay madilim o black and white, maaaring ito ay nagpapadala ng subconscious message ng kalungkutan, isolation o negatibong disposisyon na maaaring makaapekto sa kung paano ka tinatrato ng ibang tao. Paano maiiwasan ang malas? Gumamit ng maliwanag na larawan na nagpapakita ng iyong mukha ng malinaw. Iwasan ng sobrang itim o grayscale na profile picture, lalo na kung gusto mong maka-attract ng positibong enerhiya. Magdagdag ng mga kulay na may magandang Feng Shui tulad ng pula, kasaganaan, berde, paglago, o dilaw, kaligayahan at sigla. Bagamat hindi itong mahigpit na panuntunan, sa perspektibo ng Feng Shui, mas mabuting gumamit ng profile picture na may buhay at liwanag upang makaakit ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Mga ka-Clover, interesado ka bang malaman kung anong kulay ang pinakamaswerte para sa iyong profile picture? Sa Feng Shui, ang maswerteng kulay ng iyong profile picture ay depende sa iyong personal na elemento
batay sa iyong Chinese zodiac o birth year. Ngunit may ilang pangkalahatang gabay sa mga maswerteng kulay na maaring gamitin para maka-attract ng positibong enerhiya. Ang pangkalahatang maswerteng kulay sa profile picture ay kulay pula, simbolo ng kasaganaan, enerhiya at tagumpay. Maganda ito kung gusto mong maka-attract ng magandang oportunidad. Ginto o dilaw, nauugnay sa yaman, kasikatan at swerte sa pera. Maganda ito para sa negosyo at karir. Berde, kumakatawan sa paglago, sariwang enerhiya at bagong simula. Maganda para sa personal na development at kalusugan. Ang asul naman ay nagpapakita ng katiwasayan, katalinuhan at tiwala. Angkop ito kung nais mong ipakita ang pagiging kalmado at profesional. Kung gusto mong maging mas tiyak, alamin ang iyong elemento batay sa Chinese zodiac o taon ng iyong kapanganakan at gamitin ang mga sumusunod na kulay. Kung ang elemento mo ay wood or kahoy, berde at kayumanggi para sa paglago at sigla. Kung ang elemento mo naman ay fire o apoy, dapat pula, kahil at pink para sa enerhiya at tagumpay. Kung ang elemento mo ay earth o lupa, dilaw, ginto at kayumanggi para sa stability at seguridad. Kung ang elemento mo ay metal or bakal, dapat ay puti, pilak at ginto para sa kakayahan at pagiging maswerte sa pera. Kung ang elemento mo naman ay water o tubig, asul at itim ang dapat para sa wisdom at oportunidad. Number 2, ang tamang pagsuot ng bracelet sa ating mga kamay. Sa Feng Shui at iba pang kultura na nagmumungkahi kung aling kamay ang mas mainam depende sa layunin mo. Ayon sa Feng Shui, kaliwang kamay para makatanggap ng positibong enerhiya, swerte o proteksyon. Kanang kamay para maglabas ng enerhiya, ibahagi ang swerte o protektahan ang iba. Kaya mga kaklover, tandaan po, hindi maganda ang pagsuot ng bracelet sa kanang kamay. Dapat po ay nasa kaliwa. Ang pagsuot ng bracelet sa kaliwa o kanang kamay ay may iba't ibang kahulugan depende sa enerhiyang nais mong makatanggap o palabasin ayon sa Feng Shui. Ang kaliwang kamay ay tinatawag nating receiving hand. Tumatanggap ng enerhiya mula sa bracelet. Mainam para sa swerte, kayamanan, proteksyon at positibong enerhiya. Karaniwang inirekomenda para sa mga bracelets na may good luck stones tulad ng Pixu, citrine, jade at black obsidian. Ang meaning naman po ng kanang kamay natin ay ang giving hand. Nagpapalabas ng enerhiya o nagbabahagi ng swerte sa iba. Karaniwan itong ginagamit kung nais mong magpalabas ng negatibong enerhiya o magamit ang bracelet bilang protection laban sa masamang vibes. Ang angko para sa bracelets na may cleansing properties tulad ng black tourmaline o tiger's eye. Sa madaling sabi, kung gusto mong makatanggap ng swerte at proteksyon, isuot sa kaliwa. Kung gusto mong ipalabas ang malas o negatibong enerhiya, isuot sa kanan. Depende din ito sa uri ng bracelet at sa iyong intensyon sa pagsusuot nito. Kung gusto mo namang pagsabayin ang relo at bracelet sa pagsuot sa iyong kamay, ito ang Feng Shui perspective. Ang kaliwang kamay, kung parehong swerteng bracelet at relo ang isinusuot mo sa kaliwa, maaaring maging maganda ito dahil parehong tumatanggap ng positibong enerhiya. Pero, siguraduhin lang na hindi ma-block ng relo ang enerhiya ng bracelet, lalo na kung ito ay may espesyal na bato o simbolo tulad ng Pixu, jade o citrine. Sa kanang kamay naman, kung pareho silang nasa kanan, maaaring hindi mo mapanatili ang swerte at proteksyon dahil
inilabas mo ang enerhiya. Hindi itong laging malas, pero kung ang bracelet ay para sa swerte, baka hindi mo ito ganap na mapakinabangan. Dahil ang relo ay may energetic balance. Ang relo ay sumisimbolo ng oras, disiplina at organisasyon. Samantalang ang bracelet ay may energetic properties. Depende sa material nito. Ang pagsusuot ng parehong relo at bracelet sa iisang kamay ay maaaring maging sagabal sa daloy ng enerhiya, lalo na kung sobrang sikip o nagkokompetensya ang kanilang enerhiya. Mas mainam kung may kaunting espasyo sa pagitan nila upang mapanatili ang balansing enerhiya. Ito ang konklusyon ng Feng Shui. Hindi ito literal na malas, pero kung gusto mong sundin ang Feng Shui at energetic balance, kung swerteng bracelet, mas mainam sa kaliwa. Kung cleansing o protection bracelet, mas mainam sa kanan. Huwag masyadong sikip o sagabal ang relo at bracelet para sa hindi humarang sa enerhiya. Kung hindi ka sigurado, pwedeng ihiwalay. Bracelet sa kaliwa at relo sa kanan. At ang pagsusuot naman ng bracelet sa tamang kamay, sa Feng Shui, ang kaliwang kamay ay tumatanggap ng swerte at proteksyon, habang ang kanang kamay ay naglalabas ng enerhiya. Ang maling pagsuot ng swerteng bracelet sa kanan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng swerte. Kung ang iyong bracelet ay red string naman, sa Feng Shui at sa iba pang espiritual na paniniwala, ay itinuturing na swerte kung isinusuot sa kaliwang kamay. Bakit swerte ang red string bracelet sa kaliwang kamay? Ang kaliwang kamay ay ang receiving hand, di ba po? Ayon sa Feng Shui, ito ang kamay na tumatanggap ng enerhiya. Kung ang bracelet ay may dalang swerte at proteksyon, mas epektibo itong gumagana kapag nasa kaliwa. Proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Maraming naniniwala na ang red string bracelet ay tumutulong upang iwasan ang malas, inggit at evil eye, at negatibong vibes. Good luck at positivity. Ang pula ay isang makapangyarihang kulay sa maraming kultura, lalo na sa Chinese at Kabbalah traditions, kung saan ito ay sumisimbolo ng lakas, proteksyon at kasaganaan. Sa madaling salita o sa madaling sabi, kung gusto mong gamitin ang red string bracelet para sa swerte at proteksyon, mas mainam itong isuot sa kaliwang kamay. Sa Feng Shui, ang malas at swerte ay malakas na naiimpluwensyahan ng ating paniniwala at pananaw sa buhay. At mas mainam na ituon ang pansin sa positibong pananaw, mabuting gawain at tamang desisyon upang maka-attract ng magagandang bagay sa buhay.